Libby Chen, ibaba mo ako. Hahatid kita sa isang komportableng lugar. May sakit ka ba sa ulo? Ibaba mo ako. Huwag ka nang gumalaw. Pag nainis ako, huwag mo akong sisihin kung may mangyari. Anong ginagawa mo? Umayos ka nga. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba makakatulog kung wala ako? Nga. Tapos noon, bago pa tayo magkakilala, hindi ka naman makatulog. Uminom ka ng gamot. Pagkatapos nating ikasal, hindi na ako umiinom ng gamot. Dahil lang dyan ayaw mong makipagdiborsyo. Mamamatay na ako. Libby Chen. Tita Ningning, nasaan ka? Tita Ningning, nasaan ka? Anong nangyari, Juju? Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Kailangan kita. Sa cellphone mo, may babaeng nagmumura. Kasalanan ko ito. Pasensya na. Umalis ka na. Ginoo, ano pong nangyari? Magluto ka ng mainit na sabaw. Opo. Tay, ano pong nangyari kay Tay? Wala ito. Matulog ka na. Kainumin natin si Chi nito, para makatulog siyang mahimbing. CJ. Inumin natin ito. Matulog na tayo, ha? Bakit ka tumatawa? Lumabas ka. Tatanungin kita. Alas 12 na ng gabi. Bakit ka tumawag, Miss Su? Anong kailangan mo? Si Suyun King ang tumatawag sa iyo. Si Suyun King ang tumatawag sa iyo. Huwag mong sabihin na hindi iyan ang numero niya. Hindi nga iyan, ang numero ni Suyun King. Ginamit niya ang number na ito para magpadala sa akin ng maraming text messages na may pagyayabang. Alam na alam niyang bata ang sasagot ng telepono, tapos naligaw pa siya. Naiiyak na si Che dahil sa kanya. Kainis naman siya. Hahanapin ko siya at kakausapin ko siya ng maayos. Huwag niyo akong pigilan. Anong ginagawa mo rito? Umangahas kang saktan ako. Hindi ka mapapatawad ni Kuya Chen. Xiaowaning. Bitawan mo ako. Kung may problema, ayusin natin. Ang ginagawa mo, lalo lang itong magpapalala sa away. Wala kang karapatang sermonan ako. Bitawan mo ko. Kuya Chen, ang sungit-sungit niya. Sinuntok niya agad ako pagpasok niya. May nagawa ba akong mali? Bakit mo ako sinuntok? Tinawagan mo ako sa kalagitnaan ng gabi. Gusto mo bang mamatay? May mga tanong lang sana ako sa iyo. Anong tanong? Kailangan mo pa akong tawagan sa kalagitnaan ng gabi. Alam mo namang ang sumasagot ng telepono ay isang bata tapos naninigaw ka pa. Hindi ka ba tinuruan ng magulang mo kung ano ang pagiging magalang? Wala ka bang mabuting asal? Kuya Chen, wala po akong ginawang masama. Maniwala ka naman sa akin, pwede ba? Siguradong may maliit na hindi pagkakaunawaan si Ken Lee. Kung may nagawa man ako, nakapagdulot ng maling akala kay M. Lee. M. Lee, humihingi ako ngayon din ng tawad sa iyo. Kasalanan ko naman talaga, diba? Xiaowaning. Tapos na ba ang pag-inarte mo? Ganyan ka pala, ha? Pasensya na, hindi ko sinasadya na sampalin ka. Pasensya na, napangati lang ang kamay ko. Nakita kita, at bigla na lang gumalaw ang kamay ko. Xiaowaning, nababaliw ka na ba? Xiaowaning. Bantayan mo si Aim Su.
Kung may gagawin pa siyang kalokohan, hindi ko siya patatawarin. Kuya Chen, nababali na ba si Kim Refli? Bakit mo ipinadala kay Xiao Wanning ang mga mensaheng iyon na puno ng pagbabanta at pagyayabang? Wala ako. Hindi ako magtatanong ng walang dahilan ng mga bagay na ito. Kuya Chen, gusto ko lang malaman kung ano ang iniisip niya. Natatakot ako na niloloko kanya. Kuya Chen. Kuya Chen, wala talaga akong ibang ibig sabihin. Patawarin mo na ako, ha? Patawarin mo ako. May mga bagay, sa tingin ko kailangan, kung linawin sa iyo. 5 taon na ang nakalipas. Totoo ang pinangako ko sa iyo. Napakakasalan kita, pero may anak na ako kay Xiao Wanning. At sa kanya, natapos na ang tadhana natin noon pa. Palang. Maaari ko namang protektahan ka sa ibang paraan. Pero dapat mong timbangin ang iyong posisyon. Huwag mong hamunin si Xiao Wanning, at lalong huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang hindi ko pagsasalita ay hindi nangangahulugang hindi ko alam. Pinagpaparaya kita. Dahil sa iyong ate. Mali ako. Kuya Chen, hindi na po maulit. Tandaan mo ang sinabi ko, kundi hindi ko masasabi. Ilang beses ka pa kaya matutulungan ng ate mo? Ningning. Salamat sa pag-aalaga kay Chuju. Napagod ka na siguro nitong mga nakaraang araw. Walang anuman. Gustong-gusto ko rin si Chuju. Ang sakit na ibinigay sa akin ni Libby Chen, doon lang ako nasasaktan. Pero malapit na, matatapos na ang lahat, basta hiwalayan niya lang ako. Malalaya na ako. Huwag ka nang uminom. Lasing ka na, isang lagok pa naman. Ginoo Shen. Bakit ka nandito? Hinahanap ni Ginoo Shen si Ningning. Tungkol ba ito sa usapan sa pabango? Bukas na lang kaya. Lasing na si Ningning ngayon. Naubos na ang pabango mo. Ang bilis naman. Ganito. Kukuha ako sa bahay para sa iyo. Lasing ka na. Kaya ko pa. Ginoo Shen, ihahatid na muna natin siya pa uwi. Kung mayroon kang gagawin, bukas mo na lang siya puntahan. Hatid ko na kayo. Teka lang. Ano iyon? Libby Chen. Kapag nahuli ka niya, nasira na ang plano. Tayong dalawa na lang ang mag-alalay sa kanya paakyat. Aray. Siya. Ibigay ninyo siya sa akin. Hindi ko talaga maisip. Kung sakaling hiwalayan na niya ang asawa niya, ano kayang magiging eksena yon? Ayokong makita, natatakot akong matapunan ng dugo. Sa tingin ko naman, magaling pa rin naman si Gishen. Ano man ang mangyari, masasaktan ka lang. Sinabi ko na, ibigay mo siya sa akin. Tanungin mo siya, gusto niya bang sumama sa iyo? Asawa ko siya. Siyempre, sasama siya sa akin. Ang problema naming mag-asawa, wala kang pakialam doon. Sabihan mo nga ako, kailan pa kayo naging ganyan ka-close ni Shen Wang? Talagang nakapagpatulog ko ng mahimbing ang apo ko ng mapayapa. Ito lang ang kaunting pasalubong ko. Tanggapin mo na, ha? Wow! Anong nangyari? Magsaya ka naman. Naku, ang kasalanan. Anong ginawa ko ba sa loob ng 5 taong ito? Kung hindi lang sana ako nawala noon, ang mga ari-arian ko, kaya nang bilhin ang buong. Hindi pa huli ang lahat para magsisi. Lolo Shen, napaka mapagpakumbaba ninyo po. Nagtitiwala po kayo sa akin. Hindi ko rin po kayo bibigyan. Napakamahal po ng mga ito. Hindi ko po kaya tanggapin. Para bang iniisip ninyo na hindi maganda ang mga ito. Sige, papalitan ko na lang. Hindi po, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Tanggapin na natin.
Binibining Siyang, ang matandang katawang ito, wala nang ibang hiling, kundi ang mga apo at anak ay maging malusog at payapa. Ang mga bagay na ito ay mga bagay lamang na hindi mahalaga. Ang maibibili ko para sa kanilang kaligtasan at kalusugan ay sila na, ang pinakamalaking halaga. Kung ganoon, masusunod ko na lang po ang inyong kahilingan. Nan. Ang lalaking ito, bakit ba ang kulit-kulit? Ibenta mo sa akin ang pabango. Maaari pa akong makipag-ugnayan kay Amos Pabango. CJ, pwede kitang bigyan ng pabango, pero wag na ang pangmatagalang pakikipag-ugnayan. Hindi ako nagkukulang ng mga kapareha. Ang swerte naman, magkapareho nga pati ang mga galaw. Aba. Hay, tara na. Alam mo ba, gustong-gusto nila ang iyong pabango. May ilang kumpanya na gustong makipag-ugnayan sa iyo. Hindi ako pumayag, hindi rin ako tumanggi. Ang lahat ay iaayon sa iyong oras. Hindi na ako umiikot. Kay Libichen, marami akong oras. Ikaw na ang bahala sa pag-aayos. Nan, nasaan si Xiawan Ning? Ang ginang ay nasa hardin ng mga rosas. Hindi pa siya nakakalabas. Para hanapin siya, at sabihin may ibibigay ako sa kanya. Ang pangangatawan, ang ugali, at ang mga mata. Paano naman kaya naging kamukha niya? Naku, pumunta sa bahay namin ang mga bodyguard ni Libichen. Bakit niya pinapunta ang mga tauhan niya sa bahay ninyo? Nagdududa na siya sa akin. Tapos ano ang gagawin natin? Hindi naman natin pinag-usapan ang paghihiwalay. Paalisin mo na ang mga tauhan mo. Ayoko nang makita ka. Nakita niya na ba si Xia? Nakita ni Xin si Xiao? Isang mahinang palabas. Boss Lee, gusto niyo bang makipag-partner kay MS Siang? Pwede niyo akong kausapin. Umalis ka nga, Boss Lee, sinabi ko na. Wala pong oras si MS Siang. Xia Waning, magaling kang umarte, ah. Binibining Siyang, may mga gustong sabihin pa si Lolo Shen sa atin. Pumunta na kayo sa akin. Xia Waning, ikaw ba yon? Sir, mula pa nang lumabas ka sa elevator, paulit-ulit mo akong hinaharang. Masyado ka na bang lumalampas sa hangganan? Girl, nababaliw ka na ba? Madaling ma-offend ang isang tulad ko. Napahiya sa maraming tao, hindi makabawi, hindi comfortable, hindi ko siya hahayaang makaligtas. Ang ginang na si Xiang, hindi ba niya alam kung sino ang kaharap niya? Nakagalit sa anak ng pamilyang Li. Magkakaroon pa kaya siya ng magandang buhay? Ang hirap-hirap namang makamit ang katanyagan. Mukhang masisira rin ngayong gabi. Ano? Sabi mo, pinapalis ka ni Lolo Shen para mailigtas ka sa gulo. Nan, kaya pala nauna na siya. May sasakyan na nakaabang sa iyo. Mukhang hindi rin niya gusto si Libichen. Nan, kumusta? Ang pag-arte ko kanina, ang galing ko ba? Tapos ka na. Maghihiganti na si Libichen sa iyo. Manahimik ka. Xia Waning, buksan mo ang pinto. Ayoko kitang makita ngayon. Kung gusto mong magdiborsyo, diretso ka na sa munisipyo. Dapat magmadali akong magpalit ng damit. Mas mabuting itago mo na ang iyong mga kalokohan sa akin. Kung mahuli kita, puputulin ko talaga yan. Gibain mo iyang pinto. Gamit. Teka lang. Ma! Si Xia Oxin may lagnat. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Libichen, ano ba talaga ang gusto mong gawin? May lagnat si Xiao Jin. Pumunta ka sa lumang bahay. Kong Jin.
Wala na akong maalala. Hindi ko na maalala ang damdamin ko kay Lee Kongjin. Para sa akin ngayon, si Kongjin ay isang di kilalang bata na lamang. Wala rin naman akong maitutulong kung pupunta ako. May doktor naman sa lumang bahay, di ba? Xia Waning, ikaw ang nanay ni Jin. May sakit siya. Mahina siya ngayon. Kailangan niya ang nanay niya sa tabi niya. Ganun ba ako kaimportante? At saka, hindi ko naman alam kung paano siya aalagaan. Basta pumunta ka na lang. Nanay. Si Oxing. Ayos lang. Gagaling din agad yan. Si Lee Bichen ay lubos na umiibig kay Suyun Kim. Si Lee Kongjin naman ay halos gustong-gusto nang tawagin siyang nanay. Oh, mali, tinawagan ko na. Xia Waning, anong ginagawa mo pa rito? Para mapahiya ka lang. Ang dami naman ninyong tao rito, ah. Para tuloy akong estranghero. Kung wala nang gagawin si Lee Kongjin, huwag na po kitang istorbohin. Ginang Lee. Dinalhan ko lang po ng gamit ang inyong ina. Sabi po kasi ng inyong ina, may lagnat daw si Xiao Jin. Kaya po ako umakyat para silipin siya. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Ako. Xiao Jin. Lagi ko na siyang gustong nakasunod sa akin. Ganito ko siyang karga. Para maging komportable siya. Kaya, huwag kang magalit sa akin. Hindi ko naman. Ninanakaw ang pwesto mo. Ikaw ang nag-aalaga kay Lee Kongjin. Ang ganda ng pag-aalaga mo ah. Kung gusto mong mag-alaga, bahala ka. Wala naman akong pakialam. Mauuna na ako. Uy, Kuya Kan. Hindi ka ba magbabantay kay Xiao Jin? Dito ka lang. Xia Waning, may lagnat si Kongjin. Umalis ka na lang basta. Eh ano pa nga ba? Kailangan ko pa bang magbilin pa ng iba? Uminom muna siya ng gamot at pagmasdan natin. Kung hindi pa rin gumaling, dalhin na natin siya sa ospital. Ang bata-bata pa niya. Nakakaawa naman kung mababaliw siya. Nasasaktan mo ako. Huwag mo na akong pahirapan. Akala ko wala kang puso. Siyempre may puso ako. Kung sino ang mabuti sa akin, doon ko ibibigay ang aking buong puso. Tama. Kapag may kailangan siya sa hinaharap, huwag mo akong tawagan. Kung sakaling maibalik ang alaala ko balang araw, napakakahiya naman kung makakakita ako ng ganoong eksena. 4. Isang bansa, Hardin, Kidlat. Ginoo, parang may mali sa batang Panginoon. Nanay, dalhin natin sa ospital. Nanay, si Oxing, ayos lang ako. Magiging maayos din agad ito. Ipag. Ikaw. Ipag, hindi mo na ba ako nakikilala? Ako si Kinzai. Kumusta ka na? Ako, ihatid kita sa ospital. Tara. Wala namang masyadong problema, di ba? Ayos lang. Tara na tayo. Tara. Ayos lang. Nabangga ko ang sasakyan mo. Paano natin ito ayusin? Oh. Iza, kung ganyan ang sasabihin mo, magiging malayo na ang loob natin sa isa't isa. Hindi naman ito malaking problema. Mamaya na lang natin ito asikasuhin. Pakiusapang alisin at ipaayos na lang. Hindi pwede. Dapat lang nabayaran ang nararapat na halaga. Kasalanan ko po iyon. Kung gayon, kahit ano pong halaga ang ilipat mo. Opo. Ano nga ulit ang pangalan mo? Kinzai. 50,000 yuan ang dumating sa alipay. May lagnat pa rin ang anak ko. Naglakwat sa pasya at nag-shopping. Mabuti. Napakabuti. Kuya Chen, gising na si Xiao Jin. Mama. Xiao Jin. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tita Yung King, ayos na po ako. Nan, tay, gusto ko na pong umuwi. CJ, pagkatapos ng pagpapaturok, uuwi na tayo. Namimiss ko na si Mama. Namimiss mo na ang mama mo. Xia Waning,
Kung manatili ka rito, paano kaya magiging ganito kaapi at kawawa ang anak mo? Matulog ka pa ulit. Pagkagising natin, uuwi na tayo. Siya. Dumating na ba siya? Si Oxing. Dumating na ang mama mo. Pero, may emergency siya. Kaya umalis agad siya. Hindi pa niya nagagawa iyon dati. Kahit nagaano pa kaimportante ang bagay, mahalaga ba ako sa kanya? Iiwanan na ba niya ako? Hindi. Ay, Sham. Kuya Chen, binangga po ng misis mo ang sasakyan ko kanina. Pilit niya akong binabayaran, 500,000 piso. Pinag-isipan ko ng mabuti, ipapapadala ko na lang sa'yo. At saka, mukhang nahihirapan si ate. Sobrang iyak niya. Ano bang nangyari? Ha? Sabi mo umiyak si Xiaowaning. Umiyak siya ng malakas. Kumusta na kaya siya ngayon? Ayos lang siya, pero medyo wala sa sarili. Kuya Chen, parang dapat mong puntahan ang hipag mo. Naka-transfer ko na sa'yo ang pera. Tanggapin mo na lang. Nan. Kulay, bakit siya umiiyak? Parang wala naman siyang pakialam noong umalis siya. May isang posibilidad lang. Nag-aalala siya kay Li Kongjin. Ang galing naman itong pagpapanggap na nakalimot. Xiaowaning. Nangahas kang paglaruan ako ng ganito. Xiaowaning. Hindi ba gusto mong magdiborsyo? Bukas, pumunta ka sa kumpanya para makausap mo ako. Wow! Fang, siya si Ginang Li. Lubos na siyang naiiba kumpara noon. Para siyang ibang tao. Dati kasi, isang ina lang siya na hindi maayos ang ayos, na nag-aalaga ng tahanan, pero hindi kagaya ngayon na napakaganda at makinang. Pero, bakit kaya hindi niya dala ngayon? Ang baunan niya. Ewan ko, ang ganda-ganda naman. Ginang. Hahanapin ko si Li Bichen. Hayop na lalaki, tinatangka mo ba ako? Ginang, pakiramdam po ninyo. Allergic po ako sa strawberry. Hindi mo ba alam? Ay, patawad po. Kamalian ko po iyon. Palilipat ko na po para sa inyo. Nan. Xiaowaning, nababaliw ka na ba? Magpapanggap ka pang nakalimot, ha? Nakalimutan ko nga ba? Magpatingin ka na lang sa ospital, di ba? At saka, hindi naman ako, nagbubulag-bulagan ng lahat. Nakalimutan ko lang kayo. Tapos bakit ka umiyak kagabi? Yung, sinabi sa'yo ni Kinsai. Natatakot ako. Nabangga ko ang isang tao. Hindi ba pwedeng umiyak ako? Hindi ba dahil, nagkakasakit ang anak ko? Lagnat lang naman siya. Dapat ba akong umiyak? Ang tingin mo sa akin, masyadong mahina. Hindi mo ba ako pinapunta rito para kunin? Sertipiko ba ng diborsyo? Handa na ako. Pwede na po ba tayong umalis? Antayin na lang natin. Ginang. Nasaan si Li Bichen? Si Amy, Li, umuwi na, tapos na ang trabaho niya. Ano? Li Bichen. Kailangan mo ako. Sundin ang lungsod. Halika. Paano? Hindi ba masarap? Papa, bakit wala siya rito? Talaga bang ayaw na niya sa akin? Ye. Pumunta ka sa Rose Garden, dalhin mo ang kasunduan sa diborsyo. Magluto ka na. Hindi. Li Bichen, anong ginagawa mo? Hindi ba't pinapirmahan mo ako ng kasunduan sa diborsyo? Para bang isa akong kasambahay sa inyo? Busog na. Kaya may lakas na akong pumirma. Ang hina-hina mo na ngayon Kailangan mo na bang uminom ng mga pampalakas? Bahala ka. Iniisip mo bang gusto ko na makaramdam ng tagumpay? Gusto mo ng hiwalayan? Eh di dapat sundin mo ang mga gusto ko. Pag nasiyahan na ako, kaya pala agad-agad pumayag. Hayop ka, bulag na bulag nga pala ako noon. Kaya kita nagustuhan, Xiaowaning. Pirma na lang, dali na, para mas lalong makitang isang lalaki ka.
na may amnesia ka, pero ikaw ang ina ni Jin. May problema ba kung magluto ka para sa kanya? CJ, 1,000,000 ang isang pagkain. Pesos, bansa, bansa, bansa. Bansa, nabulag ka na sa pera. Ikaw ang nanay niya, hindi ko na matandaan. Swerte, bukod pa dyan, pangalan. Kailan ba, ako itinuring niyang nanay niya, hindi mo naman ako nanay. Paano? Dahil lang sa wala, ang walang kondisyong pagbibigay, ayaw mo na pala. Ayaw mo sa akin, ang ganda naman ng nanay na ito, sakto ang pwesto nito, ayoko na rin. Bilisan mo at papirmahin mo na, ang tatay mo ng annulment papers, para mawala na ako agad. Hindi mo ako nanay, hindi gagawin sa akin yan ang nanay ko. Hay! Nawalan siya ng alaala ngayon. Kapag bumalik na ang alaala niya, magiging maayos na ang lahat. Magbabayad po ba kayo? Kung hindi po kayo magbabayad, pakilagdaan na lang po ito. Xiawan Ning. Bansa. CJ. ₱1,000,000 ang dumating sa alipay. Ang pera pa rin talaga ang nagbibigay ng motibasyon. Magluluto na ako. Tapos na ang aking gawain. Pwede na po bang pirmahan ang kasunduan? May sakit si Kong Jin. Ikaw na ang gumawa. Gumawa ka na lang ng 2 simpleng ulam na walang karne. Mabuti nga at may makakain na. Masyado ka namang mapili. Masyado ka nang madaming hinihingi ah. Anong ginagawa mo? Swerte. Sa imperyo, pagpapala, pagpapala, pagpapala. Sa imperyo ni Libichen. Sasabihin ko sa iyo, hindi na kita natatakot ngayon. Ako ang anak na babae ng pamilyang siya. Kung mangahas kang saktan ako, isisiwalat kita para malaman ng lahat na ikaw ay isang lalaking nananakit ng kanyang asawa. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Libichen. Swerte. Hinahanap mo ang kamatayan ah. Ano ba talaga ang gusto mo? Bitawan mo ako. Sinasamantala mo ang pagkawala ng alaala mo para paulit-ulit akong hamunin. Pwede ko namang huwag nang pansinin. Pero paano mo nagawang gawin iyon kay Kong Jin? Alam mo ba, siya ang anak mo, kandung-kandung mo siya. Sobrang minahal mo siya noon. Tapos ngayon, ang lamig-lamig mo. Alam mo ba kung ano ang lagay niya ngayon? Ang sakit-sakit. Ano? Ano pa ng silbi ng mga sinasabi mo ngayon? Anong silbi? Wala na akong maalala. May sakit siya ngayon. Magluto ka para sa kanya. Kahit kunwari lang, hindi mo kaya. Ulitin ko. Nakalimutan ko na. Xiawan Ning. Totoo bang nakalimutan mo na talaga? Gumagamit ka pa rin ba ng pagkawala ng alaala para mabaliw dito? Pagaling, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Ang katawan mo. Mas tapat pa sa sinasabi ng bibig mo. Hindi mo ako pwedeng ganituhin. Sa batas, ikaw pa rin ang aking asawa. Fang Bichen. Kung mangahas kang saktan ako, kakaibigan kita habang buhay. Kinapupuotan mo ako. Magiging pakialam ko ba iyon? Kuya Chen. Bibili sana ako ng gamot para kay Kong Jin. Pero nabangga ako ng sasakyan. Ang paa ko, hintayin mo ako. Xiawan Ning, ikaw ang magiging ina ni Kong Jin habang buhay. Hindi ka nito mapapawalan sa buong buhay mo. Ikaw, pwede nang huwag mo na akong tawagin. Wala naman akong pakialam. Mama! Nakakatawa talaga. Noon, ibinigay ko ang lahat-lahat, pero hindi ninyo naman pinansin. Ngayon, isusuko ko na ang lahat. Nagmamadali kayong pumunta rito. Saan pa ba sa mundo, mayroong ganito kamura? Mama! 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 Huwag ka nang uminom, lasing ka na. Alam niyo ba? Dati pa sinasabi ni Kong Jin na hindi masarap ang luto ko. Pero ngayon, inubos niya lahat. Nang umiyak siya at tinawag akong mama. Parang nasasaktan ang puso ko. Pero hindi na ako pwedeng magbalik. Aalis na lang ako. Yun! Libre ko na ang gastos ngayong gabi. Magsaya kayo ng gusto ha. Magsaya kayo. Si Amos, siyang pala ang manugang. Mailunas na ang insomnia ni Kuya Chen.
Kuya Chen. Kuya Chen, may natuklasan akong isang malaking sikreto. Cheyan Chen, bakit ka lumabas? Para bang sinadya mong lumabas para ihatid ako? Ang nangyari ngayong gabi at ang iyong natuklasan ay huwag niyong sasabihin kay Libby Chen. Sweetheart, nililigawan mo ba ako? Mayroong isang sayawan sa susunod na linggo. Mukhang kulang pa ako ng isang partner sa sayaw. Ako na ang magiging partner mo sa sayaw. Deal? Kuya Chen dumating na ang pag-ibig ko. Mapipilitan na lang kitang saktan. Hello, Kuya Chen. Anong sikreto? Wala naman. May bar kasi dito. Ang saya-saya. Gusto mo bang sumama? Nasangkot si Yun King sa aksidente. Wala akong gana. Malubha ba? Bali ang binti. Okay lang ako. Bababa ko na. CJ, paalam. Ang gagong si Libby Chen. Ginamit niya pala ako bilang panghalili kay Suyun King. Sisirain ko si Libby Chen. Maghihiganti ako para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Antayin mo munang makipagdiborsyo ako bago mo siya saktan. Ang tanga mo naman. Unahang-unahin kong patayin siya. Tapos ganito, makukuha mo na ang mga ari-arian niya. Tama rin. Nahirapan ka na ng sobra. Dapat kitang paghigantihan. Kundi hindi ko matatanggap to. Lasing na talaga kayong dalawa. Nagsisimula ka na magsalita ng mga walang kwentang bagay. Paninindigan. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong gawin yan. Hindi basta-basta si Libby Chen. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko. Lihim na lihim. Bitawan mo. Ayos ka lang ba? Libby Chen, kung may problema ka, sa akin mo ibuntun. Bakit mo ginagawa ito sa kaibigan ko? Ikaw na apelyido ay Li. Ako ang responsable sa aking mga ginagawa. Ano ang pakay mo kay Wan Ning? Ano ba ang ginawa mo? Binibigyan ko lang siya ng leksyon. Sino ba ang nakakaalam? Isang malaking lalaki tapos ganyan ka makitid ang utak. Dinakip ako at pinagsasabihan. Nakakainis talaga. Nakakainis na lalaki. Ikaw ang nagbuhos ng pintura sa sasakyan ko. Ako ang biktima rito. Hindi pa ba kaya? Tingin sa iyo ang katarungan. Wait. Karapat-dapat ka rin bang magkaroon ng katarungan? Ang tapang mo naman. Sabi ko gagawin ko. Dapat ko siyang bigyan ng leksyon. Sinisiraan ka niya ng pintura, nakakasuka. Para sa akin yon. Magkano? Babayaran ko. Hindi naman masyadong mahal. 20 bilyon. Magkano? 20 bilyon. Gaano karaming pintura ang iyong ibinuhos? Mga 5, 6, 7, 8 sasakyan yata. Isang sasakyan lang naman ang kailangan mong pagbuhusan para maasar sila. Bakit ka naman ganoon kasama? Isang sasakyan lang naman ang balak kong pagbuhusan. Pero sino ba naman ang makakaalam? Ang cute naman nito. Kinabukasan, mas mamahalin naman ang sinakyan niya. Nakakainis kaya. Binuhusan ko na lang lahat. Ganito. Magkano ba ang babayaran ko? Pero pwede po bang mag-extend ng ilang araw? Hindi pwede. Kailangan ko na ngayon. Alam mo ba? 20 bilyon. Magkano kaya ang interes kada araw? Aray. Mag-asawa naman tayo Maaari nating pag-usapan ang lahat. Sasabihin mo raw na hihiwalayan mo ako kanina. Hindi ba't hindi natuloy ang paghihiwalay? Tingnan mo, may pag-asa pa kaya na maayos pa ang bagay na ito. Halimbawa, may diskwento ba? Si Lee, huwag mo siyang gagalawin. Ito, siya, anong kasalanan niya? Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Pasensya na. Isang pasensya na lang ba, ay babayaran mo na ng 20 bilyon. Napakagaling mong magplano. Ano sa tingin mo ang solusyon? Ibalik mo na agad ang pera. O kaya, samahan mo ako sa charity ball bukas ng gabi. Samahan mo ako. Kung maganda ang performance mo. Ang utang na ito, hindi ko naiintindihin. Paano ba magiging maganda ang performance? Anong ginagawa mo? Sabi mo nga rin kanina, mag-asawa tayo. Anong masama sa isang halik? Hindi mo pa sinasabi kung ano ang maituturing na maganda. Sa tingin ko, maganda na ito. Ang maituturing na maganda. Yun King anong nangyari? Habang yakap-yakap si Suyun King na puno ng pagmamahal. Habang nakikipag-ugnay pa rin sa akin ng hindi malinaw. Manyak. Kuya Chen. Mauuna na ako. Nakakaistorbo ba ako sa inyo?
Ah, wala. Anong nangyari sa iyo? Ang sakit ng paa ko. Hindi na kaya, makakapagsayaw pa ako. Kung hindi na ako makakapagsayaw, ano ang gagawin ko? Ayos lang ang paa mo. Basta gumaling ka ng gusto, makakapagsayaw ka pa rin. Huwag ka nang umiyak, papunta na ako dyan. Ningning, ginagampanan ni, hindi ka naman niya inaaway, ano? Kung hindi, imposible naman, ganun lang kadali akong pinakawalan. Wala, ayun. Pinapunta niya ako sa charity ball bukas. Sabi niya, kung magaling daw ako, hindi na ako kailangang magbayad ng danyos. Hindi ba umuwi na ang kanyang white moonlight? Dapat ay hiniwalayan ka na niya, tapos ay muling magkakasama kayo ng iyong puting buwan, at magpapatuloy ang inyong pag-ibigan. Bakit ka pa magpupumilit na manatili sa piling niya? Pero simula ngayon, huwag ka nang masyadong padalos-dalos. Ah, naiintindihan ko na, pasensya na. Para rin naman ito sa ikabubuti mo, huwag ka nang humingi ng tawad. Pero, sa susunod na magbuhos ka ng pintura, humanap ka ng ibang gagawa. Para hindi ka na masisi pa. Grabe, si Imgraph di ba ito? Ilang araw din tayong hindi nagkita, parang ibang tao na. Napakaganda. Grabe. Ang ganda-ganda. May tao ba rito na ayaw mo? Ma, mukhang hindi ka masaya. Huwag mong kalimutan na mapasaya mo ako bago mawala ang utang mo. Oh, naalala kita. Sir, sino ka ba? Bitawan mo muna ako. Shen Wang, bitawan mo ang kamay ko. Shen Wang, apo siya ni Envy. Shen, bitawan mo muna. Nakita na kita noon. Nandoon ba siya noon? Nakita mo na ang mukha ko. Naku, hindi dapat malaman ni Libby Chen ang aking tunay na pagkatao. Ikaw, nandoon ka ba noong kasal ko kay Libby Chen? Pasensya na ah. Nakalimutan ko na ang lahat. Maraming bagay ang hindi ko na matandaan. Nakita mo na ba ako? Mag-isa ka lang. Asawa ko siya. Sixia Waning, dapat mong tawagin siyang ate. Alaynan, kumusta? Nasaan ang bodyguard mo? Hindi ba siya sumama sa iyo? Exat, ano? Magpapahinga lang ako saglit sa banyo. Shen Wang. Noong araw na iyon, hindi ba? Nakita mo na ang mukha ko. Pwede mo ba akong tulungan? Huwag mong ipagkakalat ang aking pagkatao. Ano ang kailangan mo? Kahit anong hiling mo, sabihin mo lang. Sisiguraduhin kong matutupad ko iyon. Pwede bang? Ang pabango noong araw na iyon. Mayroon ka pa ba? Meron. Wala akong dala ngayon. Hay, ganun ba? Mag-add na lang tayo ng friend. Ipapadala ko na lang sa iyo mamaya. Simula ngayon ang mga pabango mo. Ako na ang bahala. Anong ginagawa mo? Bakit ka nandito? May karapatan din naman akong mag-retouch, di ba? Bilang Emmy Leslie, dapat lagi kang nasa tabi ko. Magkasama silang dumalo sa isang charity ball. Sabi ni Libby Chen kanina, maghihiwalay na agad kami. Niloko ka ba niya? Nakita ko siya kanina, kasama yung babae. Mukhang close na close sila. Hindi ako lolokohin ni Kuya Chen. Sabi niya hihiwalay kami, kaya tiyak na hihiwalay kami. Siya ba yung babaeng kumapit kay Libby Chen? Ang kapal naman ng mukha niya. 5 taon na ang nakalipas. Umakyat siya sa kama gamit ang gamot. At naging King Leslie. Ngayon na bumalik ka na. Ayaw pa rin niyang bumitaw. Ang landi-landi naman. Silang dalawa, may anak naman silang lalaki. Hindi naman ganoon kadali ang magdiborsyo. Ang anak ni Libby Chen. Parang gusto kanya ng sobra. Paano kung gamitin mo yan?
Pati ang anak niya ay lubos kang nagugustuhan. Magtatagal pa kaya siyang hindi magdiborsyo? Hahahanap ako ng paraan. Hindi ba't nakalimutan na ni Xiaowaning ang lahat? Hindi ba't hihiwalayan na natin ang isa't isa? Nagpapanggap ba siyang biktima? Hindi ako pwedeng maging pasibista lang. Uuwi na ako sa Nanfeng Yuan. Hindi pa tayo hiwalay. Hindi mo dapat ako iniwanan. Pakiusap. Nakakatakot sumama sa isang estranghero. Natatakot talaga ako. Hindi naman siguro. Magagalit ka pa dahil dito. Libby Chen. Bigyan natin ang isa't isa ng kaunting espasyo. Baka sakaling balang araw, bumalik na ang alaala ko at makakabalik na ako mag-isa. Sana naman huwag na. Ayokong bumalik pa kailanman. May activity sa kindergarten si Xiaoxin bukas. Kailangan mong pumunta. Pwede bang wag na lang? Pwede namang wag. Bigyan mo ako ng 20 bilyon. Nga pala, tandaan mong mag-file ng tax. Sige, pupunta na ako. I-send mo sa akin ang address ng kindergarten. Swerte, at text ko sa iyo ang address. Dumating na nga pala si White Moonlight. Ano pa nang gagawin ko rito? Manonood ba ako ng pag-aaway ninyo? Xiaowaning. Ginang Li. Si Xiaojin ang nag-text sa akin. Sabi niya magpe-perform siya ngayon. Kaya nga ako pumunta. Kung sakaling maistorbo kita, mauna na lang ako. Manatili ka man o umalis ka, wala na akong pakialam. Bahala ka. Kuya Chen. Ipadala mo na lang ako pauwi, sa pamamagitan ng ibang tao. Maingat ka naming inimbita rito, dito ka na lang muna, at saka nasugatan ka pa naman. Ihahatid na kita mamaya. Libby Chen. Ang bait-bait mo naman. Jane. Hindi na ako mag-ensayo ngayon. Magpapahinga na ako ng maaga. Pwede bang wag mo na akong guluhin? Lumabas ka na. Ayoko kitang makita. Tita King. Xia Jing. Ang galing-galing mo naman. Ang ganda ng tugtog mo. Ang galing ko namang tumugtog. Bakit ni Isa wala siyang papuri? Tita Yung King. Ito po yung nakuha kong Red Star, para po sa inyo. Sa akin nga po ba talaga to, Xiaojin? Maraming salamat po. Kuya Chen, regalo sa akin ni Xiaojin. Ginang Li, hindi ko sana dapat tinanggap. Ikaw ang ina ni Xiaojin. Sa iyo dapat mapunta yan, Tita Yung King. Ito ang regalo ko sa iyo. Huwag mong basta-basta ibibigay sa iba. Nagbago na siya. Talagang ayaw na niya sa akin. Tapos na ang event. Pwede na ba akong umalis? Mag-dinner tayo. Tara na. Libby Chen. Hindi mo ako pakakawalan sa kasal. Hindi mo ba naiisip na napapahamak mo si Eva Su? Ginang Li. Si Kuya Chen at ako, hindi ang iniisip mong uri ng relasyon. Kami. Xiaowaning. Alam mo ba ang sinasabi mo? Iniisip ko rin naman ang inyo. Hindi mo ba naiisip na ang relasyon natin ay masyadong masikip na? Handa na ba ang 20 bilyon? Hello? May time ka ba ngayon? Sandali lang. Parating na ako. May gagawin pa ako, mauna na ako. Parang si Kuya Chen, sobrang nagmamalasakit kay Xiaowaning. Nagbago kaya ang isip niya? Hindi sila pwedeng magkabalikan. Kuya Chen. Sabi mo noon, hihiwalayan mo na siya. Totoo ba yun? Kumain na muna tayo. Kuya Chen, hindi mo pa rin ba siya kayang kalimutan? Matagal nang gustong makipaghiwalay ni Xiaowaning. Pagbigyan na natin siya. Maghihiwalay sina Papa at Mama. Si Tita Yung King naman, ang magiging bagong mama ko.
Ginoo Shen, ito po ang bago kong imbentong formula. Hindi lang po ito nakakatulong sa pagtulog. Nakakatulong din po ito sa pagkontrol ng emosyon. Kapag nakakaramdam ka ng pag-aalala at kalituhan, saka mo lang sindihan ang insenso. Ikaw naman talaga si Ines Insenso. Bakit mo siya niloko? Maghihiwalay na ako sa kanya. Wala na akong kinalaman sa kanya. Kaya naman hindi ko nasasabihin sa kanya yan. Hindi mo sasabihin sa kanya. Ako nga pala si Ines Siang. Hindi pwede. Xia Waning. Ang swerte naman. Nandito ka rin pala para kumain. Mag-isa lang. At kasama ang mga kaibigan ko. May emergency siya kaya nauna na siyang umalis. Sasamahan kita sa ospital bukas. Anong gagawin natin sa ospital? May kakilala akong eksperto sa utak. Ipapasuri ko ang utak mo. Libby Chen. Ang mga bagay na ipinagawa mo sa akin, lahat ay ginawa ko na. Ang mga bagay na nasa simula pa lang. Pwede mo na bang huwag nang ituloy ito? Maaaring pag-isipan. Napakaganda. Gumaling na ang iyong concussion. Ang utak mo. Walang namuong mga namuong dugo na humarap. Hindi naman dapat mawala ang alaala mo. Pero wala talaga akong maalala. Ang mga nangyari sa nakalipas na 5 taon. Jiang, posible itong problema sa isipan. O kaya ay may pumipigil sa nerbiyos. Pero hula ko lang yun. Panandalian lang siguro yan. Baka isang araw pagising mo, okay na ulit. Ah, okay. Naiintindihan ko na. May paraan ba para mabilis na maibalik ang alaala? Meron. Anong paraan? Hypnotherapy. Gawin mo agad sa kanya. Para saan? Akala mo ba laro lang ito? Baka, maging baliw ang tao. Eh kung ganoon, bakit ka pa nagsasalita ng marami? Sasagutin ko lang tong tawag. Ano iyon? Xia Waning. Ang anak mong babae ay talagang napakanagkulang naman. Birthday ng tatay mo sa darating na weekend. Kailangan ko pa bang ipaalala sa iyo? Nan, babalik ako. Hindi lang ikaw. Babalik sina Libby Chen at Xiao Jing. Kung hindi sila babalik, huwag ka na rin bumalik. Nasasabik ka na maibalik ang alaala niya. Bakit? Gusto ko lang na bumalik na ang lahat. Sa dati nitong ayos lang. Mukhang nawala nga ang alaala niya. Bihira yon. Nagpapanik ka na. Ayaw ko lang talaga na mawala sa aking kontrol ang lahat. CJ, ano man ang sabihin mo, susundin ko. Pero, ang bagay na ito, talagang hindi dapat madaliin, alam mo na iyon. CJ, madaldal. Ginang Lee. Ang anak mo, parang lalong nagugustuhan ako. Para bang gusto na niya, agad-agad akong maging ina niya. Naku, binabati kita. Natupad na rin ang iyong pangarap. Ginang Lee, sana huwag mong sisihin si Xiao Jin at Kuya Chen. Anong kalokohan ito? Bitiwan mo ako. Xia Waning. Xia Waning, ano ba nang ginagawa mo? Ayos lang ba ang paa mo? Masakit ba? Medyo masakit, pero ayos lang. Kaya kong tiisin. Tumayo ka na. Mag-sorry ka sa kanya, Kuya Chen. Huwag mo nang sisihin si M. Leslie. Kasalanan ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Celia de Ruedas. Narinig mo ba? Siya, hindi niya maayos na naipwesto ang Celia de Ruedas niya. Ano naman ang pakialam ko? Nakita ko mismo tapos magdadahilan ka pa. Hindi ko naman siya kakilala. Wala akong sama ng loob sa kanya. Bakit ko naman siya itutulak? Bukod pa dyan. Siya ang naunang sumugat sa aking kamay. Ginang Lee, nais ko lang ibalik ang diploma na ibinigay sa akin ni Xiao Jing. Sa iyo, wala talaga akong masamang intensyon. Sana huwag kang magkamali. Isang kupas na sertipiko lang naman yon. Bakit ko naman papansinin? Hindi ko na nga maalala kung sino sila. Para namang ang laki ng pakialam ko sa kanila. Mag-sorry ka kay Yun King. Kung hindi, bahala ka na sa sarili mo. Hindi ko kasalanan. Hindi ako magsosorry. Kuya Chen, huwag mo sanang sisihin si M. Leslie. Ayos lang talaga ako. Hindi pa gumaling ang paa ko. Konting galaw lang, alam ko.
Shen Wang. Binibining Siyang. Ginoo Shen. Nauna na akong nakasakit kaysa kaarawan ni Lolo Shen. Sinabi niyang hindi niya ako patatawarin. Walang gustong makipag-partner sa akin ngayon. Walang gustong makipagtulungan sa akin ngayon. Ikaw na lang ang masasandalan ko. Gabi ng asul na gabi. May ipapakilala ako sa'yo na importanteng kliyente. Suotin mo ang maskara mo at ang voice changer. Ah, sige. Magkita na lang tayo mamaya. Nasaan ang importanteng kliyente? Mamaya, gawin mo lang ang sasabihin ko. Sundin mo lang, tara na. 104.05. Si Libby Chen, pumunta rin sa Blue Night Hills. Dapat mong iwasan. Yayroong 888 pala. Hindi nga. Si Shen Wang ang gustong makausap ko. Isang importanteng kliyente. Si Libby Chen pala. Kuya Wang, ang bihira mong makitang naglalaro. Tara, sama ka sa amin. Pumunta siya rito para humingi ng tawad sa iyo. Paumanhin. Manager Fang, noong nakaraang salu-salo sa kaarawan ni Eng Shen, hindi maganda ang mga sinabi ko, at nakasakit ng damdamin mo. Humihingi ako ngayon ng tawad sa iyo. Sana mapatawad mo ako. Dapat kalimutan na lang ng matatanda ang kasalanan ng mga bata. Huwag mo na akong patulan. Paano kung gusto ko talagang maghiganti? Ano ang gusto ni Eng Ili para mapakalma siya? Pag sinabi mo iyan, mukhang ikaw ang kuripot. Halika na, binibining Siyang, mag-alok ka ng isang baso kay Kuya Chen. Uminom ka lang ng uminom dyan ng walang kibo. Sino ba ang makakakita ng iyong sinseridad? Tama. Mag-alok ka na ng inumin. Ang misteryosang binibining Siyang, 5 taon nang hindi nagpapakita. Mukhang hindi mo alam to, ano? Okay lang, kaya kitang turuan. Narinig ko na si In Eli ay talagang magkasundo. Kung gagawin ko to, baka hindi maganda. Wala naman pala rito si Im Breathley. Ano nang kinakatakot mo? Hindi ba't magpapaumanhin ka kay Kuya Chen? Siyempre, kailangan mong paglingkuran ng maayos si Kuya Chen. Binata Lu. Kung mangahas ka pang, sawayin ang asawa ko. Umalis ka na. Ipag, ang galing-galing naman ng pag-arte mo ah. Kahit kaharap si Kuya Chen, hindi ka man lang na starstruck. Taos puso ko akong humihingi ng paumanhin, at gusto kong makipag-tulungan sa inyo, Ding Eli. Pero parang wala naman, kang balak na gawin yon. Kung ganoon, aalis na ako. Binibining Siyang. Gusto mo bang mamatay? Upa, Kuya Chen, ang iyong insomnia, kung hindi pa ito gagaling. Maaga o huli ay mamamatay ka dahil dyan. Ganito na lang, nakita mo ba yung bote ng alak? Inumin mo yan, tungkol sa mga nangyari dati. Hayaan ko na lang. Kuya Chen, wag na lang kaya natin ituloy. Nakainom na siya ng isang baso kanina. O kaya, umuwi na lang tayo. Kayo na lang ang mag-usap tungkol sa kontrata. Manahimik ka. Tuparin ni Boss Lee ang kanyang salita. Hindi ako kailanman nanlalamang. Puso. Boss Lee. Inubos ko na po. Papayagan na kitang umalis. Snow. Tara na. Magpunta na tayo sa mga bar sa baba at magliwaliw tayo. Lumabas ka, aray. Huwag mo akong paalisin. Ihimatay na ako kung hindi pa ako makaalis. Ano iyon? Ang bago kong imbento, pampawala ng epekto ng alak na tsaa. Si Binibining Siyang ay may talento nga sa paggawa ng insenso. Ginoo Lee. Maaari na po ba nating pag-usapan ang pakikipagtulungan? Ginoo Lee. Malaya ang aking kalikasan. Ayaw kong mapagkaitan ng kalayaan. Kaya ayaw kong pumirma ng kontrata. Isa-isa na lang tayong magsettle ng bayad. Ano sa palagay mo? Pero paano kung tumakas ka?
Kanino ako hihingi ng tulong? Hindi ako tatakas. Hindi ko paniniwalaan ang mga hindi nakasulat sa kontrata. Maliban na lang kung nakasulat ito ng maayos. May perma at selyo. Hindi ko talaga paniniwalaan. Boss B. Iaayon ko ang gagawin ko sa kalagayan ng inyong katawan, at iayos ko iyon. Sisikapin ko mapabilis ang inyong paggaling. Gusto mo ba ito? Hindi ko akalain, binibining siyang, na isang mahusay na manggagamot ka pala. Pag sinabing gagaling, gagaling nga. Gamitin mo muna ito. Kung maganda ang resulta, pag-uusapan na natin ang pakikipagtulungan sa hinaharap. Ano sa palagay mo? Ganito na lang. Tanggalin mo na ang maskara mo. Sasang-ayunan ko na ang iyong suhestyon. Nagsorry na nga ako. At ipinakita ko na ang aking sinseridad. Bakit ka pa nang aagaw? Ikaw ang may sakit. Ang mahihirapan ay ikaw kung hindi ka makikipagtulungan. Ikaw lang. Inaantok na ako. May gagawin pa ako. Mauuna na ako. Shen, napakabuti mo naman talaga. Kuya Chen, ang ginawa mo, medyo sobra na yata. Ano naman ngayon? Siya ang unang nang inis. Paulit-ulit niyang pinapansin ako. Huwag niyo na akong sisihin, magiging brutal na ako. Sasabihin ko sa iyo, ngayong gabi, mamaya, mag-isa lang ang magandang babae. Ang bagay na ito, may maskara pa. Ito. Ano nga ba yun? Ospila. Nga pala, ospila. Teka. Gusto mo bang sumama sa amin? Sasamahan ka naming maglaro, hehehe. Ang cute naman ng dalaga, medyo mahiyain pa. Huwag kang mag-alala, dalaga. Sisiguraduhin naming magkaroon ka ng isang masayang gabi. Tara na. Ano kaya ang nilalaro nila? Grebe, Boss Lee. Nagsisisi na ako. Gusto ko na ulit maglaro. Mauuna na po kayo. Paano? Gusto mo bang manatili at manood ng live? Sige na. Boss Lee. Mag-enjoy ka. Dalawang magkaibang tao. Magkakatulad kaya ang kanilang mga titik. Sa ilalim ng kanyang maskara, ano kaya ang tunay na mukha? Salamat po, Jim Lee. Sabi lang yan Siyang. Paulit-ulit mong sinasabi, paulit-ulit mo akong inaasar. Kakarga lang kita kanina. Sa tingin mo ba'y isa akong mabuting tao? Ito ay dapat makatulong para pansamantalang mapagaan ang iyong nararamdaman. Salamat sa iyong pagliligtas sa akin kanina. Basta't may kailangan si Lee. Bibigyan kita ng diskwento sa susunod. Napaka-espesyal ng mga sangkap sa paggawa ng pabango. Gusto ko lang kumita ng kaunting pera. Sana'y patawarin ninyo ako, Lee. Epektibo agad yan kapag na-spray na. Noong birthday ni Shen, nakita mo na rin naman siguro yon. Sana makatulong ito sa inyo. Susubukan ko po. Ikaw. Boss Lee. Susunduin ko na po siya pauwi. Bakit lagi siyang may suot na maskara? May peklat siya sa mukha. Peklat na paso. Kaya lagi siyang insecure. Hindi naman siya lumalabas. Sige po, Jim Lee, ihatid ko na po siya pauwi. Tungkol sa pakikipagtulungan, kukontakin ko po ang assistant ninyo. Bukas, dalhin ninyo siya para makausap ko. Nakakatakot. Hindi ko talaga maisip. Kung malaman ni Tabitch na yun, si Binibining Siyang ay si Ningning, ano kaya ang gagawin niya? May paraan ako dyan. Ano ito? Hindi pa ninyo alam, may isa pa pala akong nakatagong identidad. Maganda nga talaga ang pabango ni Siyang. Ang alok mo kanina.
maaari nating pag-usapan. Pero hindi ko pa nakikita ang tunay mong anyo. Hindi ako maniniwala ng basta-basta. Dahil may kahilingan si Master Lee, gagawin ko ang lahat para matugunan iyon. Pero, dapat kang maging handa sa posibilidad. Gamitin mo ito para ayusin ang aroma. Hindi siya siksyawaning. Kuya Chen, pagdating ko pa lang, sabi agad ni Zhengzhu na nandito ka. Sa silid panauhin, nakikipagkita kay Binibining Xiang. Agad akong pumunta rito. Magandang araw po, Binibining Xiang. Ako po si Kim Zai. Kaibigan po ako ni Kuya Chen. Mahal, sa totoo lang, medyo curious din ako kung ano ang itsura ni Miss Xiang. Nakita na ba iyon ni Kuya Chen? Aynan. Nakita na ni Kuya Chen ang mukha ni Miss Xiang. Bakit ganyan lang siya kalma? Ang mukha sa ilalim ng maskara ay mukha nga pala ng hipag ko. Medyo bastos naman yata iyon, ah. Pwede ko bang makita ang mukha ni Binibining Xiang? Totoo ngang medyo bastos. Hay naku, si Binibining Xiang ang misteryosa naman. Magiging mausisa talaga ang sinuman. Huwag kayong mag-alala, napakahigpit ng bibig ko. Basta huwag lang matakot si King Xiao. Anong klaseng biro iyan, Binibining Xiang? Bakit naman ako matatakot? Kay sungit naman pala ng manugang kay Kuya Chen. Mas gugustuhin pa nitong sirain ang mukha niya, kaysa malaman nito ang tunay niyang pagkatao. Kuryente. Director Lai, naunawaan ko na po ang inyong ulat. Pag-aaralan ko pa po ito. Pagpapakumbaba ko na pong aasikasuhin iyon, Binibining Xiang. Aynan. Xiaowaning, anong ginagawa mo rito? Xiaowaning, anong ginagawa mo rito? Xiaowaning, kinausap kita, hindi mo ba ako narinig? Ginang, ako po ba ang tinatawag ninyo? Pasensya na, nagkamali yata ako ng tao. Oh, excuse me, ikaw po ba si Ines Xiang? Narinig ko raw po na ang Golden Butterfly Mask ay simbolo po ni MS Xiang. Ako nga. Ay, matagal ko na po kayong naririnig. Ang buong pangalan po ni Elis Xiang. Gusto ko lang po sana siyang makilala. Hindi ko inaasahan na dito ko pa siya makikilala. Maaari niyo po bang tulungan ang aking anak? Ang anak ko po kasi, matagal na siyang nahihirapan sa insomnia. Kaya lagi siyang sumasakit ang ulo, at madalas siyang mainitin ang ulo. Aynan, kaya gusto ko, bilhin ang pabango na nasa iyo. Magkano kaya iyon? 5 milyon kada bote. Ang card na ito ay may 5 milyon. Tanggapin niyo po. Oh, ang paggawa ng pabango ay nangangailangan ng oras. Bigyan mo muna ako ng 300,000 bilang deposito. Kapag natapos na, ipapadala ko sa iyo sa pamamagitan ng koreo. Pagkatapos, ibigay mo na lang sa akin ang natitirang bayad. Ganun pala. Sige, okay lang. Magpalitan na tayo ng contact details. Mabuti. Nakakatawa talaga. 5 taon na kaming mag-ina. Ni minsan hindi naman ako naging demanding si Tanhua. Nahingi ang contact number ko. Nan. Ngayon, ako na si Binibining Xiang. Hindi ko naman kilala si Tanhua. Bakit hindi ba pwede? Kumuha ng pera niya. Nailipat na ang pera. Suriin mo. Aray, anong nangyari sa'yo? Nan. Dumating din ang biyenan para magbigay ng pera. Pagbalik ko, magbabayad ako ng buwis. Ang natitirang pera, invest ko. Hindi na kailangan ang tulong ni Nagi at Exi. Mayaman na ako. Nasa bingit ka na naman ng kamatayan at buhay. Hindi nila iyon mapapansin. Ano pa bang dapat ikatakot, walang perang hindi pinaghirapan? Bukod pa, sila mismo ang mag-ina, ang nagdala ng pera. Ano pa ang gagawin ko? Tanggihan ko. Hoy! Pati mama hindi mo na nasasabi. Mag-aalsa ka na ba? Tandaan mong isama si Li Bichen sa weekend. At si Xiaojin, umuwi para sa kaarawan ng iyong ama. Nakalimutan ko na, hindi mo ba alam? Nakalimutan ko na. Huwag ka nang magpanggap. Bakit naman ako magpapanggap? Dahil hindi ka mabuti kay Li Bichen. Kaya gusto mong pagtripan siya. Para maging mabait siya sa iyo. Alam mo naman na hindi siya mabait sa akin, ha? Alam mong nagkaroon ako ng aksidente. Ni wala man lang siyang pakialam. Nag-aartista ka, bakit ko naman sasamahan ang trip mo?
Sasabihin ko sa iyo. Birthday ng tatay mo, dapat kasama si Li Bichen at si Xiaojin, sabay kayong uwi. Kung kulang ang isa, sasabihin ko na agad ang pagpapanggap mo. Pagdating ng oras na iyon, tingnan natin kung paano ka makakaharap ni Li Bichen. Sige, isiwalat mo na kung gusto mo. Oh, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Si Li Bichen ay nagpapatingin na sa akin sa doktor. Diretso na ang sabi ng doktor na may amnesia nga ako. Sa tingin mo ba ang sinasabi mo? Maniniwala kaya sila? Ikaw, Xia Waning, gusto mo ba akong pahirapan sa inis? Gusto ko lang na umuwi ka, para sa kaarawan ng tatay mo. Bakit ang dami mong sinasabi? Diretso na lang, sige na lang, hindi ba? Pwede po akong pumunta. Pero si Li Bichen at si Li Kongjin ay imposible. Sira ulo kang bata, gusto mo ba akong patayin sa inis? CJ, huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang bumalik sa buong buhay mo. Nasaan na kaya si Waning? Bakit hindi pa siya umuwi? Sabi niya, hindi na raw siya uwi. Simula nang maikasal siya kay Li Bichen, parang hindi na niya ako ginagalang bilang ama. Sumasama na ang loob ko. Parang lumipad na ang ibon. Hindi ka naman seryoso. Anong silbi ng mga sinasabi mo? Simula nang magpakasal siya kay Li Bichen, hindi na siya umuwi. Maliban na lang sa mga pista opisyal, hindi na talaga siya umuwi. Tawagan mo na siya ngayon. Hindi siya uwi. Sige, paputulin ko ang mga binti niya. Medyo na late lang naman ako, Bakit ninyo puputulin ang mga binti ko? Hindi ba kayo natatakot na putulin ang isang binti ko? At paalisin ako ni Mama pabalik sa pamilya namin? Itay, maligayang kaarawan po. Hi. Aray. Ikaw naman, naging angry at lina ng 5 taon. Bakit ganyan ka pa rin, hindi ka pa rin mahinahon? Ganito lang talaga ang ugali ko. At saka, umuwi na nga ako. Magkukunwari pa ba ako pag uwi ko? Napakapagod naman noon. Ikaw na batang ito, hindi ba sabi mo hindi ka na uwi? Si Bichen at si Xiaojin, bakit hindi sila sumama sa'yo pa uwi? Masyado siyang busy. May business trip siya sa ibang bansa. Si Xiaojin ay sumama sa kanya. Dumating na pala si Ailey at ang kanyang anak, aba. Tay. Maligayang kaarawan, ayan. Masaya, masaya, masaya. Umuwi pala kayong lahat. Siyempre naman, masaya ako. Hahaha, ayan. Mabait na apo, si Xiaojin. Lolo, opo. Halika rito sa lola at lolo mo. Halika na, hahaha. Aray. Lolo at lola. Naku, ang galing-galing. Ang bait-bait. Hahaha. Naku, halika, lola na ang titingin. Bakit hindi ninyo ako hinintay para sabay tayong umuwi? Iniisip ko ang pagsasama natin. Kung ganoon, hindi naman pala masaya. Marahil ayaw mo sanang pumunta, kaya hindi kita tinawag. Ipaliwanag mo ng maayos. Bakit hindi naman pala masaya ang pagsasama natin? Noong naaksidente ako, hindi mo ba sinabi na kaibigan kita? Paano naman ang pagsasama natin? Paano pa magiging maayos? Akala ko gagamit ka ng panliling lang. Sinaktan mo ako. Waning ikaw at si Bichen. Matatag naman ang inyong relasyon. Ang inyong anak ay lumaki na rin. Maghahanda na ba kayo? Kailan nyo balak magkaanak ulit? Tay, ako, nag-amnesia na. Hindi ko na maalala kung anong nararamdaman ko sa kanya. Ang gusto ko lang ngayon ay makipaghiwalay sa kanya. Ikaw, ang kulit-kulit mo. Ang kulit-kulit mo, 5 na taon na kayong kasal ni Bichen. Si Xiaojin ay ganito nakalaki. Ngayon mo sasabihin na hiwalayan na natin. Para bang laro lang ang pag-aasawa sa'yo. Huwag mo nang ulitin ang mga ganyang salita. Sayang Z, hindi kita kukonsintihin. Bichen hindi niya maalala ang mga nangyari noon. Kapag bumalik na ang alaala niya, hindi na siya magsasalita ng ganyan. Ganyan mo ako kakausapin. Hindi ka ba natatakot na paalisin kita ng walang dala? Hindi ka ba natatakot na pabagsakin ko ang negosyo ng pamilya Xia? Nangaliwa ka na nga. Ngayon gusto mo pa akong pagbantaan gamit ang pamilya ko. Manahimik ka kapag binanggit mo ulit ang diborsyo. Papatayin kita. Sige, saktan mo ako. Basta ang alam ko, ihiwalayan kita. Kung hindi siya pumayag, ay dedemanda ko siya. Butler, kunin mo ang latigo. Sisiguraduhin kong mapapagalitan kita ngayon. Napakawalang galang mo. Tay. Phew, bakit ka sumisigaw ng ganyan? Birthday mo naman ngayon. Huwag kang magpapagod. Hintayin ko siyang magbalik ang alaala. Kung sakaling magbalik ang alaala niya, at gusto pa rin niyang makipaghiwalay, susuportahan ko siya. Bichen, huwag kang mag-alala, kahit na bumalik na ang alaala niya, hindi ko papayagan. Nahiwalayan ka niya. Ano kayang gagawin niya? Talaga bang gusto niya na maghintay hanggang bumalik ang alaala ko?
Libby Chen, may nakakatawa ba sa ginagawa mo? Bakit ayaw mong pumayag sa diborsyo? May gusto ka ba sa akin? Gusto kita. Sabi mo, nawala ang alaala mo sa 5 taon. Tapos bakit tayo nagpakasal? Naalala mo naman, diba? Pero, narinig ko ang ilang mga chismis. Anong klaseng chismis? 5 taon na ang nakakaraan. Ininuman kita ng gamot. At sinamantala ang pagkakataon para umakyat sa kama mo. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang pamilya Xia at pamilya Li para magpakasal. Sa tingin mo'y chismis lang ito, hindi ba? Paano ko naman kaya gagawan ka ng paraan para makalason ka? Pero katotohanan iyon, CJ. Kung ganoon nga, hindi ba, mas nararapat lang na magdiborsyo tayo. Niloko mo ako. Kung ganoon, bakit ko naman, papakakawalan ang... Gamitin mo na. Anong klaseng ugali iyan? Wala po yun, ma. Salamat po. Tungkol kay Xia Waning, ano ba talaga ang nangyari? Talaga bang nakalimutan na niya? Iniisip mo ba, ano ang ginagawa mo? Marami siyang paraan. Dapat kang maging maingat. Kung gagamitin niya ang pagkawala ng alaala niya para magplano ng isang bagay, kailangan mong agad na itigil ang anumang pinsala. Gusto mo bang magsama, maghiwalay na tayo? Bumalik na si Suyun King. Para sa iyo siguro ang pagbabalik niya. Ang ganda naman ng relasyon ninyo noon. Tapos pinakasalan mo si Xia Waning. Kontento ka ba? Alagaan mo ng mabuti si Lee Kongjin. Ang problema ko na yan. Huwag ka nang mag-alala. Hindi ba, gusto mong makipagdiborsyo kay Xia Waning? Bakit may isa pang bote si Ini Ai Lee? Ang apelyido ng ina ko ay Tan. Ganun ba? Kaya pala, pasensya na. Hindi ko alam, balak ba ni Ini Ai Lee na ibalik ang binili mo? Ano? Mas mabuting hindi mo na malaman. Nagbibiro lang po si Ini Ai Lee. Talagang hindi ko alam, mahalaga ang katayuan ni Ginang Tan. Kaya naman hindi ko rin siya madalas makita. Hindi ko siya kilala. Huwag mo akong sinisisi ng walang dahilan. Ban, Few, Ren. Hindi kaya yung lalaking iyon, pinagbantaan ka na naman niya, ano, dapat pala mas pinarusahan ko pa siya. Sige na, huwag na nating pag-usapan ang lalaking iyon, nakakaapekto sa mood ko. Ano ba ang kailangan mo? Mag-out of town ako. Gusto kong iwan si anak. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang pag-aalaga sa kanya ng 1 linggo. Basta tiwala ka lang sa akin. Siyempre naman, aalagaan ko ang anak mo. Ang galing, Chuju. Tingnan mo, siya si Tita Ningning. Magandang araw po, Tita Ningning. Huwag kang mag-alala. Mahal, sa susunod na 1 linggo, sasama ka sa akin. Aalis na si Mama, matatakot ka ba? Hindi po. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ng mabuti si Juju. May flight ako pagkaraan ng 2 oras. Aalis na ako. Ciao, Ju. Hintayin mo ang pag-uwi ni Mama, alam mo ba? Opo. At saka, sige, makinig ka kay Tita. Naiintindihan mo ba? Opo, Mama. Paalam po. Kung gusto mo, dadalhin ka ulit ni Tita sa susunod. Okay lang ba? Mabuti. Salamat po, Tita Ningning. Kung si Kongjin ay tulad ni Juju, ganoon sana kasaya. Tita Ningning, bakit ka umiiyak? Wala ito. Medyo masakit lang ang mga mata ko. Magiging maayos din ito mamaya, sabi ni Mama. Kapag hindi maganda ang pakiramdam, dapat magpatingin sa doktor. Tita Ningning, huwag kang matakot. Sasamahan kita. CJ. Hindi po ako natatakot. Papa, si Mama ba? Talagang ayaw na niya sa akin. Wala na siyang maalala ngayon. Kapag bumalik na ang alaala niya, babalik din siya. Totoo kaya iyon? Bakit siya? Gaanong kaamo sa batang babae na iyon? Tita, ang sungit naman ng kuya na iyon. Bakit sila nandito rin? Grabe naman ang malas. Tara. Wala kang pakialam sa sarili mong anak. Tapos, ang inaatupag mo ay isang taong walang kinalaman sa iyo. Xia Waning, hindi ba sa tingin mo ay masyadong malupit ka na kay Lee Kongjin? Sa iyong ginagawa. Paano? Si Kongjin ngayon, gusto na naman akong maging ina niya. Paano ko nga ba naalala? Siya ay pinakamahilig kay Suyun King. Phew, hindi. Si, anak mo ba iyon? Sa isang 5 taong gulang na bata, ano pa ang pagtatalunan natin? Dahil na 5 taong gulang pa lamang siya, kaya ang kanyang mga naiisip ay mas simple at dalisay. Libby Chen, tulungan niyo na kaming dalawa na maging ina ni Suyun King sa kanya. Natatakot si Juju sa inyo, huwag ninyo siyang takutin. Phew. Tara. JJ, kumain ka ng isang french fries. Tita Ningning, kain po kayo. Salamat, anak, hindi ko makain ng junk food ang nanay ko. Ebidensya, Lee Kongjin, paano mo nagawang manakit ng tao? Mag-sorry ka. Mag-sorry ka.
Xia Wanning, huwag mong kalimutan na anak mo siya, bilang ina niya. Sa tingin mo ba dapat ganyan ang pagsasalita mo? Kung sinasabi mong anak ko siya, bilang ina naman ako, nananakit siya, may karapatan ba akong sawayin siya? Kasal, paumanhin. Pasensya na, kasal, kasal, swerte, swerte, kasal, swerte. Doble saya. Unang klase. Tita, yung bata kanina, anak mo ba iyon? Nga, siya nga naman ang alaga mo. Alagang-alaga ko nga siya noon. Bakit niya sinaktan? Pinakain niya ng fries ang nanay ko. Samantalang ayaw na ayaw ng nanay ko ng fries. Junk food iyon eh. Pwede mo namang sabihin, hindi yung mananakit ka. Pag uwi ko ng bahay, dagdagan ko ng 1 oras ang pagpapractice ng piano. Dahil gusto mo si mama. Bakit hindi mo sabihin? Siya ang unang nagsabi na ayaw niya sa akin. Na ayaw niya sa akin. Dahil gusto mo. Kailangan mong sikapin, at hindi lang manatili sa kinatatayuan mo, dahil walang hahanap sa iyo kung ganoon. Tandaan mo ito. Huwag mong isiping karapatan mo na, ang pagmamahal at pag-aalaga niya sa iyo, na para bang dapat lang iyon, nasaktan mo siya at nalungkot. Iiwan ka na rin niya, parang ngayon din. Phew, wala na siyang maalala ngayon, nakalimutan na niya, yung mga taon na kayo'y magkasama, hindi na rin niya maalala, pati ang pagmamahal niya sa iyo. Kaya, samantalahin mo ang panahong ito, para magustuhan ka niya, alam mo na kung ano ang gagawin, di ba? Alam ko na. Lasing ka na. Anong ginagawa mo? Si, prutas. Xia Wanning, ilan na ba itong beses na sinasampal mo ako? Para sa akin ngayon, isa ka lang estranghero. Kaya dapat lang na lumaban ako sa ganitong paglapit mo. Hindi na magtatagal. Ang alaala mo. Tutulungan kitang mabawi ito agad. Bahala na, gabi na, magpapahinga na ako. CJ, sino yung babae? Anak ng kaibigan ko. Bundok, paalisin mo na. May sakit ka ba? Anak ng kaibigan ko. Ano bang pakialam mo kung nandito siya? Huwag kang magwala rito sa akin. Para ka namang baliw na nagmamahal sa akin. Tama. Akala mo ba nagmamalasakit ako sa iyo? Paano mo nga ba naging Leslie? Wala ka bang alam, dahil pinili mo ng simulan, ang pagtatapos ba ay nasa akin lang? Ang ganda ng boses. Alam mo ba, na si Li Bichen ang nagplano nito. Hayaan mong mamuhunan ang tatay mo sa real estate. Ngayon, naka-invest na siya ng ilang bilyon at nalugi. Paano nangyari iyon? Kailangan pa bang itanong yan? Kayo ang dahilan kung bakit ginawa iyon ni Li Bichen. Kung ipagpapatuloy mo pa ang pag-aaway ninyo ni Li Bichen, sisirain mo rin ang pamilya Xia balang araw. Tita Ningning, ayos ka lang ba? JJ, may kailangan lang akong asikasuhin, tita. Ihahatid na muna kita. Kay Tita Tian-Tian, okay lang ba? Okay lang po. Li Bichen, bakit mo kailangang sirain ang pamilya Xia? Dahil sa'yo. Gusto ko lang magbigay ng leksyon. Napakaliit na leksyon lang naman sa pamilya Xia. Ang gusto ko lang naman ay ang maghiwalay na tayo. Hindi ba't mas maganda kung maghiwalay tayo ng maayos? Maghiwalay tayong maayos. Kailan matatapos? Ako ang magdedesisyon. Hindi ikaw. Ano ba talaga ang gusto mo para mapatawad mo na ang pamilya Xia? Magmakaawa ka. Depende kung marunong kang magmakaawa. Tumawag pa talaga sa pinaka-importante naming oras. Sinadya ba nitong guluhin ako? Sagutin mo na lang ang tawag. Hello, Bichen, halika na rito. Allergic reaction si Xiaojing. Malubha na ang kalagayan niya. Nandito na kami sa ospital. Ano? Allergic reaction. Ano bang kinain niya? Hindi pa namin alam. Halika na dito. Kailangan ka ni Xiaojing. Samahan mo ako sa ospital. May nangyari ba kay Xiaojing? May allergy siya. Medyo malala pa. Kumain kaya siya ng strawberry. Bumalik na ang alaala mo. Allergic ako sa strawberry. Anak ko siya. Mananahimik siguro sa akin. Tara na, tignan muna natin. Tubig. Nanay, kumusta na? Nilalapatan pa ng lunas. Kasalanan ko ito, hindi ko na alagaan ng mabuti si Xiaoxi. Sabi niya gusto niyang matulog mag-isa, kaya hindi na ako sumama. Sino ba naman ang mag-aakala na gagawin niya yon?
Paano kayo napunta rito ng sabay? Siya po ang nanay ni Jin. Kuya Chen, anong nangyari kay Jin? Paano ka napadpad dito? Ako ang nagsabi sa kanya na pumunta rito. Gustong-gusto ni Xiaojin si Yun King. Pag nakita niya ito, magiging masaya siya ng gusto. Manang, nagbibiro lang po kayo. Ang taong pinakagustong makita ni Xiaojin ay si Xianggi Li. Siya ang tunay na ina ni Xiaojin. Xiaojin. Doktor, kumusta na siya? Ginang Tan, N. Li. Huwag kayong mag-alala. Ayos na ang batang lalaki. Salamat sa Diyos. Nalaman na ba kung ano ang allergy niya? Allergic pala ang batang Panginoon sa strawberry. Nakita namin sa tiyan niya, ang kalahati, ng isang strawberry na hindi pa natutunaw. Kasalanan mo to, kung hindi dahil sa'yo. Paano naman kaya si Xiaojin magkakaroon ng allergy sa strawberry? 5 taong gulang na si Li Kongjin. Hindi naman sikreto ang allergy niya sa strawberry, diba? Bakit naman kaya sa lumang bahay ng mga Li, may strawberry pa rin ngayon? Ikaw ang may kasalanan tapos ako pa ang sinisisi mo. Nakakatawa ka ba? Ikaw, umalis ka na. Ayoko nang makita ka. CJ, teka. Dito ka lang, alagaan mo si Kongjin. Ayoko. Hindi ba siya nakalimot? Siguradong hindi niya kayang alagaan ng maayos si Xiaoxing. Ako na lang kaya ang magstay. Nanay, kung kaya mo lang sana alagaan ng maayos si Li Kongjin, bakit nangyari ito? Sinisisi mo ba ako dahil hindi ko maayos na naalagaan si Xiaoxing? Oh CJ, hindi siya aalis. Ako na lang ang aalis. Kuya Chen, ayaw din ng tiyahin. Nang ganito, may nangyari kay Xiaojin. Tiyak na nag-aalala na ang tiyahin. Ganyan mo sasabihin. Malulungkot ang tiyahin mo. Manahimik ka na nga. Huwag ka nang makialam sa mga problema ng pamilya ko. Dapat ay magpahinga ka na. Ang sakit. Hindi naman ako marunong mag-alaga ng tao. Isipin mo ang pamilya niyo. Sa tingin ko'y mahusay kang mag-alaga ng tao. Ann. Saan ka ba sumasakit? Maghahanap ako ng doktor. Samahan mo akong matulog. Sasamahan kitang matulog. Ang bago naman ito. Hindi mo naman ako dati pinapayagan na makapasok sa kwarto mo. CJ. Tita Ningning. Parang ang kakaiba ng boses mo, Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Tama. Wala si Xiaoxing. Nakasama ako. Hindi ako makatulog. Babalik agad ako para samahan ka. Kumain ka na ba? Magkakaroon ba ng seke mamaya? Seke mamaya, sasamahan mo siya. Tapos ikaw. Ang mga bagay-bagay ko, kailangan pang i-report sa'yo. Anong klaseng masamang ugali yan? Akala mo ba totoong nag-aalala ako? Pagpapakumbaba lang naman iyon. Bakit hindi ka kumakain? Subuan mo ako. Ano? Wala ka namang lagnat, Bakit ka nagsasalita ng mga walang katotohanan? Umayag ka kay Papa. Naaalagaan mo akong mabuti. Pero 5 taon ka na. Kaya mo nang kumain mag-isa. Pero gusto kong subuan mo ako. Kung hindi mo ako susubuan, sasabihin ko kay Papa na hindi mo ako inaalagaan ng mabuti. CJ, sus. Busog ka na ba? Nan. Xiaoxing. Sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Susunduin ka na ni Lola para umuwi. Magluluto ako ng masasarap na pagkain para sa'yo, ha? Ayoko, gusto kong bumalik sa Rose Garden. Anong gagawin mo roon? Wala namang mag-aalaga sa iyo doon. Meron naman. Hindi ka niya kayang alagaan ng maayos. Umuwi na lang tayo sa lolo't lola mo. Tama, hindi ako marunong mag-alaga ng tao. Tama lahat ng sinabi mo. Gusto ko siyang mag-alaga sa akin. Samahan mo ako palabas saglit. May sinabi ka ba kay Xiaoxing? Tungkol saan? Wala naman akong sinabi Bakit ayaw niya sumama sa akin? Pabalik sa lumang bahay. Xia Wanning, sigurado akong may binabalak ka na naman. Napaka na, di ba? Ginang Tan. Napagtataka ako. Parang ayaw na ayaw mo. Mapalapit ako kay Xiaojin Pero sasabihin ko sa iyo. Anak ko pa rin siya.
Ang ugnayan naming dalawa sa dugo, kahit ano pa man ay hindi mawawasak. Hindi ka man lang karapat-dapat maging ina ni Xiao Jin. Noong mga panahong iyon ay gumamit ka ng maruming paraan para maikasal kay Bichen. Pinagmukha ninyong mga liang mga kawawa. Siyempre hindi kita hahayaan na maging malapit kay Xiao Jin. Masisira mo siya. Binawian din naman ako ng hustisya. Akala mo ba'y ang inyong mga li ay mga banal na nilalang? Lahat ay gustong makatikim. Wala akong pakialam. Akala mo ba'y ang inyong pamilya ay napakasarap na kainin? Gusto ng lahat na matikman. Wala akong pakialam. Kung gayon, magdiborsyo ka na. Ayaw talaga niyang makipaghiwalay. Hindi ba't sinasampal mo lang ang sarili mo? Ang linyang iyan, dapat mong sabihin kay Libichen. Siya ang ayaw makipagdiborsyo. Sino ba talaga ang sinasampal ang sarili? Malinaw naman sa ating lahat. Bichen, narinig ninyo ba? Hindi mo pa rin ba siya hinihiwalayan? Ang babaeng ito, hindi kailangan ng pamilya natin. Alagaan mo si Kong Jin. Mama, sa tingin ninyo ba'y masyadong mapayapa ang buhay natin? Ikaw, hindi ba't ayaw na ayaw mo sa kanya dati? Bakit naman ngayon ayaw mo nang makipagdiborsyo? Huwag mong sabihin sa akin na nagkagusto ka na sa kanya. Dito sa akin. Siya ay isang mabuting asawa na nakakapag-alis lang sa akin ng problema. Mukhang hindi ka na ba magpapakasal? Kung ganoon, ayoko nang marinig ulit yon. Yun King ang putla mo naman. Baka hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Ina, ang aga naman po ninyo ngayon. Alaynan, susurin ko, kumusta na kaya ang paggaling ni Xiao Jin? Susunduin ko na rin siya pagkalabas niya sa ospital. Pupuntahan ko rin si Xiao Jin. May pinaghanda rin ako para sa kanya, ng mga paborito niyang pagkain. Sayang naman. Busog na po ako. Yun King napakabait mo talaga. Nagkamali rin ako noon. Kung hindi dahil sa akin, ikaw at si Bichen. Masaya pa rin sana kayo ngayon. Nay, umuwi ka na muna. Kuya Chen, hindi ka ba talaga magpapakasal sa kanya? Kuya Chen, hindi ka ba talaga magpapakasal sa kanya? Hindi mo dapat inaalam yan. Pero nangako ka sa akin noon. Magbabayad ako sa iyo sa ibang paraan. Hindi pa gumaling ang paa mo. Magpahinga ka na at umuwi ka na. Bumalik ka na sa Rose Garden. Ano? Hindi. Libichen, ginawa ko na ang lahat ng hinihingi mo. Pero paulit-ulit mong binabago ang mga patakaran. Nilalaro mo ba ako? Mag-asawa tayo. Di ba dapat tayong magkasama? Ako. Ano ba talaga ang dapat kong gawin para hindi mo na kaming pag-initan ng pamilya ko? Sa katapusan ng linggong ito, babawiin ko ang pagkalugi ng iyong ama. Ako ang magbabayad yon. Totoo ba? Totoo man o hindi, ako ang masusunod. Ano naman ang silbi ng pagtatanong mo kung totoo ba o hindi? Kailangan kong isama sa amin ang anak ng kaibigan ko. Ayoko siyang makita. Ayoko rin naman kitang makita. Babalik na ang kaibigan ko sa susunod na linggo. Apit na taong gulang pa lang si Chi. Basta't nangako na ako sa kanila. Dapat kong alagaan ang iba. Napakalawak naman ng Rose Garden. Wala namang problema kung may isang batang dadagdag. CJ, pero ikaw ang bahala sa pagkain mo 3 beses sa isang araw. CJ. Phew, si King Bradley pala ito. Balita ko trending na raw siya. Ang lalaking ito sa tabi. Si Shen Dagongzi, ang nag-iisang apo ng master ng guho. Kuya Chen. Tiyak na may malaking pagkakaunawaan. Mahal na mahal ka ni Ginang Li. Hindi niya magagawa ang isang bagay na makakasakit sa iyo. May gagawin pa ako, mauuna na ako. May cilantro. Ayoko niyan. Gawin mo ulit. Tatanggalin ko na lang sana. Sabi ko nga, gawin mo ulit. Libichen. May sasabihin ka pa ba? Hindi ba pwedeng magsalita ng maayos? Talagang naghahanap ka ng away, ano? Para bang wala ka man lang akong pakialam. Bakit ko naman kailangan maging magalang sa iyo? Hindi naman kita kilala. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Hindi ko rin alam kung saan kita nasaktan. Hindi pa tayo hiwalay. And Bradley pa rin naman ang tawag sa iyo. Mayroon akong sariling mga kaibigan. Hindi ako ang iyong tuta. Bakit ka sobrang nagmamadaling magdiborsyo? May kapalit ka na ba? Sinusubukan mo akong awayin. Nakakainis ka naman.
Kung hindi mo kakainin, ako na. Kakain ako. Sana'y huwag nang maulit ang ganitong pangyayari. Hindi ko kaya. Bata pa naman ako at maganda. Ang daming may masamang balak sa akin. Sobrang dami. Libby Chen. Hindi mo ba napapansin na ang lakas ng kontrol mo sa akin ngayon? Naalala mo pa ba, nung nabangga ako? Sabi mo noon, ang cold ng tono mo. Magkaibigan lang tayo. Gusto ko pala yung ugali mo noon. Magandang araw po, Tito. Umuwi na po ba si Tita Ningning? Bakit hindi ka pumapasok sa paaralan? Masyado pong abala si Mama. Hindi pa niya naayos ang pagpapasok ko. Sama ka bukas kay Likong Jin, para makapag-adjust ka muna. Ayoko po sa pareho naming kindergarten. Kung ayaw mong sumama, pwede na kitang iuwi ngayon din. Aalis na ako. Ang nakakatakot naman ng tiyuhing iyon. Chuju, mahal ko. Umuwi ka na pala. Anong nangyari? Tita Ningning, ang sungit po ng tiyo, paano mo ba siya, magkaanak? Ano nang nangyari? Pinipilit ako ni Tito na pumasok sa kindergarten. Gusto mo bang pumasok? Pwede po bang hindi na lang? Siyempre, pwede naman. Sasabihin ko sa kanya, huwag na lang, ako na lang ang pupunta. Ako na lang ang haharap sa kanya. Aray, ang cute naman. Libby Chen, ibaba mo ako. Hahatid kita sa isang komportabling lugar. May sakit ka ba sa ulo? Ibaba mo ako. Huwag ka nang gumalaw. Pag nainis ako, huwag mo akong sisihin kung may mangyari. Anong ginagawa mo? Umayos ka nga. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba makakatulog kung wala ako? Nga. Tapos noon, bago pa tayo magkakilala, hindi ka naman makatulog. Uminom ka ng gamot. Pagkatapos nating ikasal, hindi na ako umiinom ng gamot. Dahil lang dyan ayaw mong makipagdiborsyo. Mamamatay na ako. Libby Chen. Tita Ningning, nasaan ka? Tita Ningning, nasaan ka? Anong nangyari, Juju? Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Kailangan kita. Sa cellphone mo, may babaeng nagmumura. Kasalanan ko ito. Pasensya na. Umalis ka na. Ginoo, ano pong nangyari? Magluto ka ng mainit na sabaw. Opo. Tay, ano pong nangyari kay Tay? Wala ito. Matulog ka na. Kainumin natin si Chi nito, para makatulog siyang mahimbing. CJ. Inumin natin ito. Matulog na tayo, ha? Bakit ka tumatawa? Lumabas ka. Tatanungin kita. Alas 12 na ng gabi. Bakit ka tumawag, Miss Su? Anong kailangan mo? Si Suyong King ang tumatawag sa iyo. Si Suyong King ang tumatawag sa iyo. Huwag mong sabihin na hindi iyan ang numero niya. Hindi nga iyan, ang numero ni Suyong King. Ginamit niya ang number na ito para magpadala sa akin ng maraming text messages na may pagkayabang. Alam na alam niyang bata ang sasagot ng telepono, tapos naligaw pa siya. Naiiyak na si Che dahil sa kanya. Kainis naman siya. Hahanapin ko siya at kakausapin ko siya ng maayos. Huwag niyo akong pigilan.
Anong ginagawa mo rito? Umangahas kang saktan ako. Hindi ka mapapatawad ni Kuya Chen. Xiaowaning, bitawan mo ako. Kung may problema, ayusin natin. Ang ginagawa mo, lalo lang itong magpapalala sa away. Wala kang karapatang sermonan ako. Bitawan mo ko. Kuya Chen, ang sungit-sungit niya. Sinuntok niya agad ako pagpasok niya. May nagawa ba akong mali? Bakit mo ako sinuntok? Tinawagan mo ako sa kalagitnaan ng gabi. Gusto mo bang mamatay? May mga tanong lang sana ako sa iyo. Anong tanong? Kailangan mo pa akong tawagan sa kalagitnaan ng gabi. Alam mo namang ang sumasagot ng telepono ay isang bata tapos naninigaw ka pa. Hindi ka ba tinuruan ng magulang mo kung ano ang pagiging magalang? Wala ka bang mabuting asal? Kuya Chen, wala po akong ginawang masama. Maniwala ka naman sa akin, pwede ba? Siguradong may maliit na hindi pagkakaunawaan si Gen Li. Kung may nagawa man akong nakapagdulot ng maling akala kay M. Leslie. M. Leslie, humihingi ako ngayon din ng tawad sa iyo. Kasalanan ko naman talaga, diba? Xiaowaning, tapos na ba ang pag-inarte mo? Ganyan ka pala, ha? Pasensya na, hindi ko sinasadya na sampalin ka. Pasensya na, napangati lang ang kamay ko. Nakita kita at bigla na lang gumalaw ang kamay ko. Xiaowaning, nababaliw ka na ba? Xiaowaning, bantayan mo si Amy Su. Kung may gagawin pa siyang kalokohan, hindi ko siya patatawarin. Kuya Chen, nababaliw na ba si Kim Refli? Bakit mo ipinadala kay Xiaowaning ang mga mensaheng iyon na puno ng pagbabanta at pagyayabang? Wala ako. Hindi ako magtatanong ng walang dahilan ng mga bagay na ito. Kuya Chen, gusto ko lang malaman kung ano ang iniisip niya. Natatakot ako na niloloko ka niya. Kuya Chen. Kuya Chen, wala talaga akong ibang ibig sabihin. Patawarin mo na ako, ha? Patawarin mo ako. May mga bagay, sa tingin ko kailangan kung linawin sa iyo. 5 taon na ang nakalipas. Totoo ang pinangako ko sa iyo. Napakakasalan kita, pero may anak na ako kay Xiaowaning. At sa kanya, natapos na ang tadhana natin noon pa. Palang. Maaari ko namang protektahan ka sa ibang paraan. Pero dapat mong timbangin ang iyong posisyon. Huwag mong hamunin si Xiaowaning. At lalong huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang hindi ko pagsasalita ay hindi nangangahulugang hindi ko alam. Pinagpaparaya kita. Dahil sa iyong ate. Mali ako. Kuya Chen, hindi na po maulit. Tandaan mo ang sinabi ko, kundi hindi ko masasabi. Ilang beses ka pa kaya matutulungan ng ate mo? Ningning. Salamat sa pag-aalaga kay Chuju. Napagod ka na siguro nitong mga nakaraang araw. Walang anuman. Gustong-gusto ko rin si Chuju. Ang sakit na ibinigay sa akin ni Libby Chen, doon lang ako nasasaktan. Pero malapit na, matatapos na ang lahat, basta hiwalayan niya lang ako. Malalaya na ako. Huwag ka nang uminom. Lasing ka na, isang lagok pa naman. Ginoo Shen, bakit ka nandito? Hinahanap ni Ginoo Shen si Ningning. Tungkol ba ito sa usapan sa pabango? Bukas na lang kaya. Lasing na si Ningning gayon. Naubos na ang pabango mo. Ang bilis naman. Ganito. Kukuha ako sa bahay para sa iyo. Lasing ka na. Kaya ko pa. Ginoo Shen, ihahatid na muna natin siya pauwi. Kung mayroon kang gagawin, bukas mo na lang siya puntahan. Hatid ko na kayo. Teka lang. Ano iyon? Libby Chen, kapag nahuli ka niya, nasira na ang plano. Tayong dalawa na lang ang mag-alalay sa kanya paakyat. Aray, siya. Ibigay ninyo siya sa akin. Hindi ko talaga maisip. Kung sakaling hiwalayan na niya ang asawa niya, ano kayang magiging eksena iyon? Ayokong makita, natatakot akong matapunan ng dugo. Sa tingin ko naman, magaling pa rin naman si Gishen. Ano man ang mangyari, masasaktan ka lang.
Sinabi ko na, ibigay mo siya sa akin. Tanungin mo siya, gusto niya bang sumama sa iyo? Asawa ko siya. Siyempre, sasama siya sa akin. Ang problema naming mag-asawa, wala kang pakialam doon. Sabihan mo nga ako, kailan pa kayo naging ganyan ka-close ni Shen Wang? Libby Chen. Gumising na. Ngayon ang ating unang gabi bilang mag-asawa. Bakit mo ako ginaganito? Ano? Unang gabi. Kung sinasabi mo hindi mo ako mamahalin, umalis ka na. Huwag kang aakyat sa kama ko. Umalis ka na. Kung gagalaw ka pa, hindi kita kukonsintihin. Huwag kang manggugulo. Naalala mo pa ba ito? Ang ating unang gabi bilang mag-asawa. Ako ang asawa mo. Karapatan ko ang mahawakan ka. Kung alam ko lang, na ganito ka kalamig at walang puso. Hindi na sana kita pinakasalan. Isang gabi lang naman iyon, Tingnan na lang natin ito bilang pag-ipon ng karanasan. Sino iyon? Tuwing dadating siya. Ang telepono ko. Industriya ng kapasitor, hello. Sino to? Mama. Bata. Hinahanap mo ba ang nanay mo? Ano ang pangalan niya? Pwede bang magkwento ka sa akin ng kwentong pambata bago matulog? Magkukwento. Mahal na mahal ko ang magkwento. Anong kwento ang gusto mong pakinggan? Harry Potter. Lesa, CJ. Hayaan mo munang mag-isip ako. Iniisip ko. Si Raulo, ilang taon ka na ba? Kwento pa rin bago matulog. Papa, gustong-gusto kong makinig ng mga kwento kay Mama. Mapapanatag mo kaya si Mama para bumalik siya? Kung gayon, hayaan mo siyang magustuhan ka ng gusto. At magkwento pa ng magkwento sa iyo. Biglang liko. Hindi, Enwi Shen, huwag po kayong magkamali ng iniisip. Wala naman tayong nangyari. Kanino mo ba sinasabi yan? Ikaw pala. Kung hindi ako, sino ba ang gusto mong makita? Si Shen Wang ba? May gusto ka ba kay Shen Wang? Ano ba yung pinagsasabi mo? Wala akong gusto sa kahit sino. Kayong dalawa ay hindi dapat nandito. Close kayo ni Shen Wang, ano? Totoo ba talaga? Anong pakialam mo? Huwag mong kalimutan. Asawa kita. Kaibigan ko siya. Kung mangahas kang asarin siya, patay ka. Paano? Hindi ba pwedeng siya ang nahuhumaling sa aking ganda at talino at aking ang nagugustuhan kung siya ang nang-asar sa iyo? Hindi ko rin siya patatawarin. Kaya, mas mabuting umayos ka na. May naalala na naman ako. Naalala ko, pagkatapos nating ikasal, ayaw mo sa pagsasama natin. At ang tingin mo sa akin ay naging malamig na. Para kang ibang tao ngayon.
May nagplano laban sa akin. Dapat pa ba akong umiti? Kung ayaw mong may gumagawa ng masama sa iyo, huwag ka nang bumalik. Nasa talaan pa rin ang aking household registration. Ang pangalan mo, pati ang bahay na pangalan mo. Mayroon din akong kalahati. Bakit hindi ka maaaring pumunta? Bitawan mo ako. Huwag kang gagalaw. Hayaan mong pagmasdan kita ng mabuti. Warning. Pag-usapan natin ang mga kondisyon. Basta huwag lang tayo maghiwalay. Kahit ano pa yan. Ayoko ng pag-usapan. Gusto ko lang magdiborsyo. Wala nang pag-uusapan. Wala na. Ayoko nang maging panakip-butas ng sinuman. At ayoko na rin magpatuloy sa pagbibigay. Gusto ko lang maging ako. Hindi ka kailanman magiging panghalili ng sinuman. Ano man ang mangyari, desidido na ako. Ikaw. Libby Chen, pakawalan mo ako. Paano mo nagagawang magkaroon ng ganitong pabango? Ikaw kaya ay... Tapos na. Nagkamali ako. Sino ba talaga si Ms. Xiang? Si Xiaowaning ba siya? Paano ko naman malalaman yun? Ang girlfriend mo ay palagi ang namamahala sa negosyo ng mga pabango ni Ms. Xiang. Hindi niya ba alam yun? Niloko ninyo ba ako? Naku, patay tayo. Alam na ni Kuya Chen ang tungkol kay ate. Ang ibig sabihin ay kay Ms. Xiang. Hindi ba't magkasama tayo? Nakakita ng mukha ni Ms. Xiang noon. Paano naman magiging si ate? Alam mo naman ang mga paraan ko. Sisiguraduhin kong maimbestigahan ko ang bagay na ito. Malalaman din ang katotohanan. Kung malaman ko lang na may tinatago kayong dalawa ni Ruan Tiantian. Hindi ko kayo mapapatawad. Kuya Chen, wala pong kinalaman si Tiantian dito. Ayaw lang po ipaalam ni ate sa inyo ang bagay na ito. Ate, patawarin mo ako. Ako at si Tiantian. Talagang hindi kayang kalabanin si Kuya Kan. Alam na ni Libby Chen ang tungkol sa pagiging si Binibining Xiang mo. Dahil hindi rin naman maiiwasan, hindi ko na rin balak itago pa. E di ipagbawal niya ako sa industriya. Bahala na, hindi ako maniniwala, wala na akong ibang pagpipilian. Ano man ang iyong desisyon, susuportahan kita. Ang mga bagay na ipinagawa mong imbestigahan ko, may mga natuklasan na rin ako. Ito ang mga video footage na mula 5 taon na ang nakalilipas. Salamat sa iyo, Tiantian. Sa wakas, mabubura ko na. Ang kahihiyang naranasan ko 5 taon na ang nakakaraan. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi na makasayaw si Yun King. Kailangan kitang patayin. Sino ang nagpadala sa iyo? Boss Lee. Boss Lee, wala po akong kinalaman dito. Si Suyun King. Si Suyun King ang nag-utos sa akin na gawin ito. Siya ang nagsabi sa akin na makipag-ugnayan sa mga baliw na fans. Sinadyang ibunyag ang pangyayaring sinampal ni Empress Lee si Suyun King upang takutin ang mga taong iyon para gumanti kay Empress Lee. Wala akong kinalaman dito. M.A. Lee, patawarin niyo na po ako. Ibig mo bang sabihin si Suyun King ang nagplano ng lahat ng ito? Si Suyun King nga. Naiinggit siya kay Empress Lee. Tingnan mo nga, ang iyong minamahal ay hindi na makapaghintay pa. Dapat mo na akong hiwalayan agad. Baka sakaling mas matagal pa akong mabuhay. Panahon na para tapusin ito. Kuya Chen, gumaling na ang paa ko at makakapagsayaw na ulit ako. Suyun King, nababanas ka na ba sa buhay mo? Kuya Chen, anong nangyari sa iyo? Hindi ba't binalaan na kita? Ang mga sinabi ko, parang hangin na lang ba sa iyo? Bakit mo sinaktan si Wan Yin? Kuya Chen, nagkamali ka ng akala sa akin. Simula nang bumalik ka galing sa ibang bansa, lagi kitang pinagtatanggol. Pero nakalimutan mo na ba, kanino nga ba nagmula ang lahat ng ito? Mukhang kailangan ko na, paalalahanan ka. Sino ba siya? Siya si Suyun Wan. Kaibigan ko siya.
Ang kasintahan ni Jay Nanchen. 6 na taon na ang nakakaraan, may nagplano laban sa akin, gamit ang aking sasakyan. Isang malubhang aksidente sa sasakyan ang nangyari. Suyun 1. Jay Nanchen. Namatay siya agad. Nasa ibang sasakyan ako noon. Pagkatapos ng aksidente, agad akong pumunta roon. Namatay si Jay Nanchen agad. Si Suyun 1. Ang nabasag na salamin ng nakabaligtad na sasakyan ay tumusok sa kanyang dibdib. Habang siya'y duguan, sinabi niya sa akin. Naalagaan ko ang kanyang nakababatang kapatid. Wala palang white moonlight. Isang pagbabayad lamang ng utang na loob. Pumayag ako kay Suyun Kim. Ano man ang hingin niya, ibibigay ko. Naisip ko pa nga, napakasalan siya. Pero nakilala kita. Noong mga panahong iyon, kasama ko siya. Pagbabayad lang ng utang iyon. Kuya Chen, hindi mo ba talaga ako nagustuhan? Hindi. Mahal na mahal kita. Hindi mo ba talaga naramdaman? Hindi na. Huwag ka nang magpapakita sa harapan ko simula ngayon. Ang mga problema mo, hindi